Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago po ako magbigay ng aking reaction ngayon patungkol po dito kay Kayla, kinuna na siya ng, sa ultrasound, gusto ko pong magpasalamat doon sa mga bagong subscriber po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa suporta. At yung mga viewers, silent viewers, nagla-like, nag-share at nagko-comment sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po. At bago ko ituloy, please suportahan po natin si Ka-Business Official. Dito ko po kinukuha ang aking mga ginagawang reaction at saka kay Papa Dins TV at gayon na rin po sa Ka-Business Family. At suportahan na rin po natin si Young Russell na siya po yung lalabs ni Papa Dins TV. At ang aking mga kasamahang mga reactors po, suportahan na natin. Maraming salamat sa inyo. So ito nga, wala nang paligoy-ligoy. Ang bibigyan ko ng reaction ngayon, ito si Kayla. Kasi, ito sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Noong una pumunta doon sa bahay, si Mr. Ka-Business lang at saka yung kagwang si Pinuno. Pero hindi nila nakita si Kayla. At the other day, kasama na si Mrs. Ka-Business. Pumunta muna sila doon sa tinitirahan, sa inuupahan, pero wala si Kayla. Kaya pumunta sila doon sa lumang bahay, yung doon sa may bukid-bukid. Doon sila pumunta at doon na nakita na si Kayla. At sumama naman to sa pakiusap nila Mrs. Ka-Business. Yun, nakarating sila doon sa family house nila Pinuno at ayun, kasama nga si Nanay. Nanay Zeni pala ang pangalan ng mama ni Nanay ni Kayla. At yun na nga, syempre ginabi na sila. So kinabukasan mga kababayan, Ka-Business, Kapapi, Kalingap, ito yung mga inaabangan natin na linaw. Kasi nga, para dun sa mga bago, ito po si Kayla, nakita ito ni Papa Dins 3 months ago. Ano lang siya, maliit lang, payat lang siya. Yung slim lang yung katawan niya. So after, sunod na pagbalik niya, 2 months na, ganun pabalik-balik yung kala Mr. Ka-Business sa family house. Lumalaki yung tiyan ni Kayla. So napansin namin na baka mamaya nagdadalang tao siya or kung ano yung nangyari sa kanya. At ayun, ang nangyari nga ay nag-pregnancy test naman pero negative. So ito na nga, para maging na tayo, maliwanag na hindi talaga buntis si Kayla, para malaman natin kung ano ba talaga yung laman ng kanyang tiyan. So pina-ultrasound siya at sinabi mismo ni doktora yung nag-ultrasound na wala siyang ibang nakikita malinis, kumbaga walang mga heartbeat, wala kung ano mga parasite doon. Wala nakita si doktora. At tinest na nga rin yung kanyang yung stool, wala din, pati yung ihi, wala din. So negative siya, hindi siya buntis. So dahil doon siyempre, thank you Lord, kasi naliwanagan na tayo na si Kayla pala lumalaki yung tiyan niya, na siguro kasi tumataba siya. Yung yung mga fats dahil sa mga kinakain niya, naiipon. Kaya ayun, maging kampante na tayo dahil hindi nga buntis si Kayla. At maganda yon kasi magtutuloy-tuloy yung gamutan sa kanya. At ito sila Mr. and Mrs. Ka-Business, si Papa Dins, hindi talaga sila sumuko o hindi nila sinukuha si Kayla. Kasi bakit ko po sinabi mga kababayan, para sa mga bago lang, kasi ito po si Kayla, may gano'n siyang medyo may, sabihin na natin kabilugan ng buwan, parang siya iba yung nagiging ugali, depressed siya, parang paiba-iba yung mood niya, iba-iba siya, minsan mabait na basta tahimik, kaya minsan tawa lang ng tawa, iba-iba talaga siya. So pinagamot na ito ng 2 beses ni Papa Dins, binigyan na ng gamot. Yun na lang ang naging problema kasi hindi niya talaga iniinom, kaya hindi nasusunod kung ano talaga yung tamang pag-inom ng gamot kasi nawawala, tinatapon o hindi iniinom. Kaya
wala, baliwala lang. Baka sayang yung pera na may nag-sponsor doon at gano'n din sila papadens yung effort nila. Pero sa kabila nun, talagang hindi sumusuko ito sila papadens, sila ka-business, kasama na si Mrs. ka-business doon at yung mga kagwangs. Hindi talaga sila sumusuko kasi kumbaga naumpisahan na nila to eh. So kailangan ituloy-tuloy na nila kasi once na para sa akin kung halimbawa marami kasi nagko-comment na hayaan na lang yan kasi hayaan na lang daw, pabayaan na lang yan kasi yung mga katulad nung yung nanay o yung kasama ni Kayla parang binabaliwala lang siya, kumbaga hindi nakikipag-cooperate. So sa kabila na mga komentong ganon, hindi pa rin umatras sila Papa Dins. Kasi para sa akin yung mga ganong naumpisan mo na parang pag inatrasan mo yung laban na ganon, talunan ka. Parang ganon. Kaya mas lalong na-encourage si Papa Dins, sila ka-business family na tulungan talaga si Kayla na kasi siya hindi naman siya as in malala katulad nung iba ng mga tinutulungan nila Kalingap Rab na talagang as in sila mahirap gamutin, matagal ang gamutan, pero to si Kayla makipag-cooperate lang siya tapos alalayan din, madali siyang gagaling kasi may time siya na yung presence ang mind niya nandoon yun nga lang, yung minsan nag-iisip siya, natatawa. So yun ang kailangan sa kanya maging normal ba? At saka makatulog siya ng maayos. Madali na tong gumaling si Kayla. So, yun lang ang mga kababayan, kabisis So malinaw na sa atin lahat na hindi buntis si Kayla. Yung inaantay natin na pabalik-balik si Papa Dins kasi nga gusto niyang may pa-ultrasound si Kayla, may pa-check up, pero yung ayaw sumama dun sa nanay. Kasi yun sana dapat ang gagawin nila Papa Dins para pagbalik nila may result na. Ang problema nga, mailap si Kayla, natatakot yung nanay niya at saka yung kapatid, natatakot kay Kayla. So, alam ko pinagamot na to ni Papa Dins. Itutuloy ko na lang napanood ko na kasi yung video niya na dinala na sa psychiatrist si Kayla at in-injectionan na. So doon sa injection na yon may 2 weeks na observation, babalik sila para monitor, check up. Tapos after a month ang visa ng gamot siguro tuturukan uli. Malaking gastos talaga yung turok na yan. Kasi nung doon Kayla Kalingap Rab, ang doon yung kay Nanay Luz dati, nasa 5,000 bawat injection Hindi ko alam kung magkano binayaran ni Papa Dins dito. So, kay Kayla. Kaya kailangan mga babayan, Kalingap, papi, mga ka-business, supportahan po natin si Papa Dins para kay Kayla. Kasi walang sponsor So, doon lang talaga niya kukunin sa kanyang kikitain sa YouTube. Kaya wag po tayo mag-skip ng ads para tuloy-tuloy yung galingan ni Kayla, tuloy-tuloy yung kanyang medication. Kasi may injection na, pero meron pa rin siyang tinitake na tablet. Sana inumin pa rin niya, di ba? Kasi parang moody talaga siya Bakit? Napansin ko lang na nung doon sa nung nag-ultrasound, sumusunod siya kay Pinuno, kay ka-business. Nakikinig siya. Pag doon sa nanay niya, parang pinadidilatan lang So, siguro kay ka-business, siya, parang nakakita siya ng tatay ba? Na talagang, authoritarian. Na pag nagsalita si Pinuno, talagang may authority, kailangan sundin mo. Kaya ganon si Kayla. Pero yung pag-check ng niya, yung stool niya, kung tutusin kung yung nanay lang, hindi susundin yun So, nandun sila Mr. Ka-business at saka si Mrs. Ka-business. Kaya, kahit pa paano, nakuhaan, may lumabas na stool, kaya na-check up. Diba? So, yun yun ang napapansin ko talaga pag si Pinuno ang nagsasalita kay Kayla, nasunod talaga siya. Sumusunod. So, pag kay Papa Dins, medyo lang siya kumbaga, siguro sa isip-isip niya, parang kaya niya si Papa Dins, pero kay ka-business na doon yung makikita mo talaga na meron siyang respeto. Sumusunod talaga siya. Sana tingnan natin yung mga darating na after 2 weeks kung nainom na yung gamot, kung ano talaga yung maging resulta. Obserbahan po natin yan. So yun lang mga ka-business, kabayan kapapi. Nilinaw ko lang po, walang sakit si Kayla, hindi siya buntis, maliban doon sa isipan niya. At Ate Marilyn, salamat pala. Nakita ko na yung message mo. Nag-message na rin ako sa inyong FB. Basahin nyo na lang po. So,
hanggang dito na muna ang aking reaksyon. Abangan natin si Kayla, mga kababayan, ka-business, ka-papi at kalingap. Na makita natin talaga yung normal na siya. Yung siya na talaga. Hindi man natin siya kilala nung una, pero sabi nga nung kaibigan niya, hindi daw ganyan si Kayla, mabait daw yun noon. So, ano lang talaga, nagka-problema lang. So, ayan. Hanggang dito na muna ang aking reaksyon. Sa susunod po ulit, ako muna may gagawin pa. Lalabas pa ako. Ano na dito, alas 10 na po ng gabi. So, maraming salamat. Ingatan niyo po ang inyong mga sarili. Laging magpe-pray kahit to saan magpunta para yung patnubay ng ating Panginoon ay nandun po lagi. Tsaka presence of mind para focus tayo sa ating mga trabaho. So maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Almenda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright!